Kasi hindi ko pa nakikita. Ayan. Ito na dito. Ayan, good morning. Pasensya na po at medyo nagloko ang internet. At syempre, sa umagang ito, ako po si Sister Mila Kalingasan ng Lipa City, Batangas. At tunay na tayo pinagpala ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo pong manalangin para ang mga salita niya na ating pagbubulay-bulayan ay matanim sa ating puso at isipan. Yan. Welcome po Ate Charmaine Joy Arnaiz. Good morning. Ate Yogi. At syempre sa aking anak, tayo pong manalangin para sa pag-umpisa ng ating pagbabasa ng kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. O Ama naming banal na makapangyarihan, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Dalangin ko Panginoon ang mga salita mo na aming babasahin sa umagang ito ay magsilbing kalakasan ng aming pangatawan at gabay sa maghapon naming gagawin. Salamat po o Diyos dahil kami naniniwala na sa bawat makakasama ko sa Facebook Live na to, O God, tunay na sila ay iyong pagpapalain. At dalangin ko, Panginoon, na mahayag ang iyong kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hayan, syempre, tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon na sa Matthew 6, 5 to 6. Yan. Sabi po dito sa Matthew 5 to 6, sa verse 5. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Verse 11, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin sa sanlibutan, ngunit mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang inyong lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito na talagang patungan
upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang mapawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa. Hanggat hindi nagaganap ang lahat, kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang paligid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay magpapasaapoy ng impyerno. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Sabi sa verse 27, narinig ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan. Ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sa verse 31, sinabi rin naman kapag pinahiwalay ang ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalo niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan
ay nangangalo niya. Sa verse 33, narinig pa ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulay hindi mo mapapaputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Sa verse 38, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo na sa kanya ang kabila. Kung ipinagsakdal ka, nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ng iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Sabi po sa verse 43, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, at ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publiko? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang chapter 6 po ng Matthew. Pasensya na po at nag-iisa. Ang haba. Chapter 6 ng Matthew, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Verse 5, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan
upang makita ang mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyong tutularan. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayuno. Huwag kayong tutulad ng kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong mukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Verse 22. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, ngunit malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, pala napakadilim niyan. Verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang
mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan? Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. At hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila napapagal ni humahabi man. Ngunit, ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaringal ang kanyang damit, napakaringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang huhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang paghaharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na ang bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ayan, good morning po. Napakasalamat sa kanyang mga salita na tunay nga na ang salita ng Panginoon ang siya nating sandata. Ayan. Hello po, hello. Kay Ate Ula, good morning. Kay Ate Marisa Nunez, yan. At kay Ate Jessa Geocada. Good morning po sa lahat. Kay Kuya Bobby Bautista. Hello po kay Ate Jack. Kay Ate Marisa Rico. Sabi niya, malamig umaga sa ating lahat. Malamig na umaga sa ating lahat. Diba? Kay Ate Flor Delisa Raquel. Kay Ate Salome Talain Ignacio. Kay Ate Weng Molera. Kay Ate Kasing. Yan. Hello rin kay Ate Madel Altea. Ayan po. Kay Nanay Flor, salamat. Hello, good morning kay Nanay Carol Astor. Yan. Salamat. Kay Ate Evelyn, good morning. Kay Ate Anakleta Parot, good morning po sa ating lahat. Kay Ate Rose, kay Ate Digna, good morning. Yan, na-late po tayo ng pag-open ng ating live ngayon kasi medyo nawalan po ako ng internet. Kaya hindi na po tayo nakaawit kasi ang haba nito at magandang pagnilayan natin, pagbulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon. Hello, Ate Angeline Rosal, good morning po. At sa lahat po ng mga hindi ko nabanggit, yan, kay Ate Rachel Chua ng Abulog. Ang layo, no?
kay Pastora Micaela Luna. Good morning po. Alam niyo yung ating binasa ngayong umaga, napakaganda na ating pagnilay-nilayan po ito. Ano po ang sabi sa Matthew chapter 5? Mapalad. Kita ninyo? Lahat tayo ay mapalad. Lahat tayo ay mapalad na tinawag ng ating Panginoon. Dahil tayo ay isa sa mga alagad niya. Mapalad tayo dahil si Kristo mismo ang tumawag sa atin para maglingkod sa Kanya. Amen? Sige nga po, comment nga po kayo diyan at ako ay mapalad na tinawag ng Panginoong Hesukristo. Ilagay nyo po diyan sa ating comment box na tayo ay mapalad. Na makikita po talaga natin na sabi nga dito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaharian ng Kanya, makakasama sila sa Kanyang kaharian. 'Di ba? Mapalad tayo na tinawag ng ating Panginoon. Tinawag tayo para tayo ay maglingkod. Mismong si Kristo ang tumawag sa atin. Hindi na tayo kagaya ng iba. 'Di ba? Yung mga gusto ngang mag-artista, pumipila pa. 'Di ba? Lahat ng may mga talent, pumipila sila para lamang sila ay makapasok sa pag-aartista, para sila ay makasali. Pero hindi lahat pinapalad. Hindi lahat napipili. Ang iba ay umuuwi ring luhaan, 'di ba? Pero tayo mismo na tinawag ng Panginoon na nag-aalay tayo ng ating mga sarili, mapalad tayo dahil tayo ay tinawag niya sa karamihan. Sabi nga sa Marcos 1:19-20, hindi na kailangan pang pumila. Hindi na kailangan pang pumila tayo at mag-apply para maging disipulo ng ating Panginoong Hesus. Katulad ng pagkakahintulad natin sa kwento man ng nais na mag-artista, di ba? Mapalad tayo dahil tayo mismo ang tinawag ng Panginoon. Kita nyo ba si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo? Di ba tinawag sila ni Jesus at sila'y sumunod? Kagaya ng mga alagad na mangingisda. Tinawag tayo, tinawag ng Panginoon. Kaya mapalad tayo na tayo man ay inaalimura, tayo man ay inaalipusta. Pero sabi nga, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Diba? Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos sa mga anak niya. Kaya, kung titingnan po natin ang ating kalagayan o katayuan natin sa buhay o itsura, kung maganda ka ba o mayaman, ang tinitingnan po dito ay ang laman ng ating puso at kababaan ng loob. Kaya sa bawat isa sa atin, huwag po nating sayangin ang magandang pagkakataon na tinawag tayo ni Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo, para maglingkod sa Kanya. Sapagkat hindi lahat ay tinawag ng Diyos. Hallelujah! Talaga naman, pinagpala tayo ng lubos ng ating Panginoon dahil isa tayo sa tinawag ng Panginoon. Tayo'y pinili upang sumunod sa Kanya. Inuusig man tayo ng ating kaaway. Sabi nga sa verse 13, maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Diba? Maging ilaw tayo at asin ng sanlibutan, sabi doon sa verse 13. Sabi dito, kayo asin sa sanlibutan.
Kung mawala ng alat ang inyong asin, paano pang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't tinatapo na lamang at siya'y niyayapakan ng mga tao. Ayan, ilaw na tatanglaw sa kadiliman. Tayo ang magiging simbolo ng liwanag ni Kristo sa mga taong nadirimlan. At asin na magbibigay ng lasa. Diba? Tanging sa mga Kristiyano na may tunay na alat matatagpuan ang saya at kaligayahan sa pamamagitan ni Kristo. Tayo mismo, dahil dito bilang Kristiyano tayo ay may tungkulin na ipalasap sa mundo ang tunay na lasa at ligaya na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo na ating pinaglilingkuran. Amen po. Ayan. Good morning po, Ate Marilyn Santos. Kay Arnold po Balagat. Yan. Talagang napakaganda ng ating binasa ngayong umagang ito. Maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan na siyang magbibigay liwanag at magbibigay ng lasa. Dahil tinuturuan tayo na ipalaganap ang mabuting balita upang mapabilang tayo na dakila sa kaharian ng ating Panginoon. Huwag daw tayo maging kagaya ng mga eskriba at mga Pariseyo. Sabi sa ating binasa, di ba? Huwag kayong maging kagaya ng mga eskriba at Pariseyo. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba po? Napakaganda ng ating pinagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. At tinuturuan tayo na maging mahinahon. Tinuturuan po tayo na maging mahinahon. Kita nyo po doon. Kaya sa bawat buhay po natin na tayo ay ginagamit ng Panginoon, makikita natin dito sa ating sa mga salita ng Panginoon at sa bawat mga salita niya, ito ay nagsisilbi nating gabay sa ating mga buhay at pinapaalala na tayo bilang nakakilala sa ating Panginoon, tayo ay susunod. At ano pa po ang sabi rito? Maging sa mag-asawa na huwag makikiapid. Diba? Hindi rin kailangan ng mag-asawa ang divorce. Dahil sabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay may sinumpaang tungkulin. At ito ay kailangan nating sundin. Diba? Ito ang turo ng ating Panginoon. Wala pong divorce, walang mga mag-iibang bahay. Maaaring noong araw na hindi pa natin nakilala ang Panginoon, tayo ay gumagawa ng ganito. O sino man ang nagkasala sa pakikiapid, nakikipaghiwalay, pero nang makilala ang Panginoon, siya ay nagbago, sinunod niya kung ano ang pinag-uutos ng Panginoon. Dahil sabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen? May sinumpaan ang bawat mag-asawa sa harapan ng Diyos. Sinumpaang tungkulin na ito ay dapat sundin hanggang sa kamatayan. Wala namang mag-asawa na perpekto. Walang mag-asawa na hindi nag-aaway.
Walang mag-asawa na walang problema. Lahat yan. Pero dahil may sinumpaan, ang bawat mag-asawa, may sinumpaan sa harapan ng Panginoon, iyon po ang sundin natin, lalo na tayong mga nakakilala sa ating Panginoon. Amen? At ano pa po ba? Ito pa, at ang sabi sa verse 43 at 44, ito ay tungkol sa kaaway. Sabi, ibigin ang kaaway. Ang sabi po, kung may umuusig man sa atin, huwag nating suklian ng masama ang mga ginagawa nila sa atin. Sabi nga sa verse 44 at 45, mahalin mo ang iyong kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng Diyos. Abdo pong sinasabi diyan. Diba? Napakapalad natin. Huwag nating suklian ng masama ang gumagawa sa atin. Sabi nga, kung ikaw ay sinampal sa pisngi, ibigay mo pa ang kabila para magpantay, diba? Kung ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay na may palaman pero wag kasama ang garapon. Yan. Yung mga umuusig sa atin, yan po yung ating mga testingan ng ating pananampalataya. Testingan kung talaga bang tayo ay nasa Panginoon na o tayo ba ay mapagpaimbabaw. Dahil sinasabi dito na ibigin natin ang ating kaaway at idalangin ang lahat ng mga umuusig upang tayo'y maging tunay na anak ng Panginoon natin. 'Di ba? Talaga naman pinapasikat naman ng Panginoon ang araw sa mabubuti at masasama. Binubuhos din naman niya ang ulan sa mga makasalanan at sa mga banal, 'di ba? Kaya sa bawat buhay natin, ito ay testingan ng ating pananampalataya. Ang chapter 5 na ito, na kung saan nandito ang ating mga kailangan natin na talaga namang sundin ang kanyang kalooban. Dahil isa tayo sa pinili ng Diyos na mapalad. Hindi tayo magiging mapalad kung tayo ay taliwas sa pinag-uutos ng ating Panginoon. At wag lamang tayong umibig sa kung sino lang ang gusto nating ibigin. At wala tayong makakamit na gantimpala. Wala tayong mahihintay. 'Di ba? Wag nating gayahin ang mga hintil. Amen? Yan, mapalad tayo. Ang sinasabi ng chapter 5. Dahil tayo, sa karamihan, tayo ay pinili ng ating Panginoon upang maging asin at ilaw ng sanlibutan at tayo'y sumunod sa Kanya sa bawat buhay na nararanasan natin. Mahalin natin ang ating kaaway. Ibigin natin sila. Kagaya ng ating Panginoong Hesukristo na tayo man ay inibig niya sa kabila ng ating maraming kasalanan. Kaya ngayong umagang ito, salamat sa chapter 5. Chapter 5 pa lang po ang ating pinag-uusapan. Meron pang chapter 6. Kaya hindi ako makapagbasa ng ating mga nagko-comment. Yan. Pero salamat sa kanyang mga salita. Mas mahalaga ang salita ng Panginoon
na ating pinag-uusapan, 'di ba? Ang sabi naman sa chapter 6, yan, iksian ko na lang to. Mahaba pero malaman. Dito ang turo tungkol sa paglilimos. Sabi nga, kung kayo naglilimos, huwag pakitang tao. Kung tayo gumagawa ng mabuti, huwag pakitang tao. Dahil kapag ganyan ang ginawa natin, wala po tayong makukuhang gantimpala sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga sa verse 3, ngunit naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita sa kabutihang ginagawa mo ng lihim. Hindi na po natin kailangang ipagmakaingay ang mga ginagawa natin na mabuti, at alam natin na ang Diyos ang magbibigay niyan sa atin ng gantimpala. At ang tungkol naman po sa panalangin, 'di ba? Ano ba ang tungkol sa panalangin? Sabi sa verse 16, sabi sa verse 5, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig manalangin ng patayo sa mga sinagoga at mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Diba? Kahit ang Biblia, may pattern ng pananalangin. Hindi po kailangan ang napakahabang panalangin. May personal tayong mga panalangin. Ito po yung devotion natin sa sarili natin, hindi po yung sa 24/7. Yung panalangin natin na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Na kung tayo ay may kasalanan, inihihingi natin ang tawad. Kailangan po natin talaga na mismo sa ating sarili, una, tinatawag natin ang Panginoon at sinasamba natin ang kanyang pangalan. At kung tayo po ay nananalangin para sa ating sarili, yung devotion natin. Ako nga po, bago po ako sumalang dito, nanalangin, gumising ako ng 4:00 para sa sarili kong devotion. Kasi actually ako po ay nagpe-pray ng after po nito bago rin ako pumasok sa 24/7. At ako po ay nagtatrabaho pa. Pero ako po'y gumising ng 4 para po talaga manalangin. Yun po yung pinaka-devotion ko. Nais kasi ng Panginoon na tayo ay makipag-usap sa Kanya. 'Di ba? Dahil ito yung ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Ito yung ating pakikipag one-on-one sa Kanya. Meron man tayong gustong sabihin, meron man tayong iparating sa Kanya. The best na tayo mismo ang magsabi sa Kanya. At syempre po, napakaganda rin na pag tayo nananalangin, walang laman ng ating tiyan sa umaga bago tayo bumaba ng ating kama. Nakapanalangin na tayo.
upang hindi tayo madaya ng tukso. At sa pag-aayuno, alam niyo po yung ginagawa natin noong tayo nag-ayuno ng 21 days. Lumalakas tayo doon, lumalakas ang ating espiritu. Bagamat ang katawan natin ay nanghihina, pero ang ating espiritu ay alive na alive. Amen? At syempre po, doon sa ating binasa, nandun din na tayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Wag daw po tayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Dahil ang kayamanan sa lupa ay nananakaw. At ang sinasabing kayamanan sa langit, kung namumuhay tayo ng may pagsasakripisyo para sa ating Panginoong Hesukristo o naglilingkod tayo sa Kanya, nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit o nag-iimbak tayo ng kayamanan sa langit. Kahit na maliit na gawain, kahit anuman sa pagmimisyon, sa pag-aakay ng mga kaluluwa papabalik sa Kanya, sa ating kape at pandasal na tayo ay nagpapagamit, naglilingkod po tayo. Maliit man na masasabi natin na paglilingkod, hindi man po napapansin ng tao, pero napapansin po yan ng Panginoon. Sa mga pagtanggap natin, sa mga lingkod ng Panginoon, sa pagsunod natin sa ating mga magulang sa pananampalataya, sa pakikiisa natin sa layunin nilang ating mga magulang sa pananampalataya. Sabi nga sa Matthew 10:42, sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig, ng isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Gantimpala mula sa Panginoon. Gantimpala mula sa langit. Kayamanan po yun. Dahil tayo'y nagpapagamit sa Kanya, nag-aakay tayo ng mga kaluluwa, nagbibigay tayo ng oras para sa gawain ng ating Panginoon. Diyos po ang nakakakita niyan. At tayo ay nag-iimbak ng kayamanan sa langit. 'Di ba? At sabi nga sa verse 24, Diyos o kayamanan ba? Diyos o kayamanan? Dahil hindi po pwedeng magsabay. Hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Diyos ba o kayamanan? Dahil sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na iisa lamang ang dapat nilang pagsilbihan. Ang Diyos ba o kayamanan? Hindi po maaaring pareho. Sinabi niya na ang kayamanan ay isang hadlang sa ganap na paglilingkod sa Diyos dahil ito ang paraan upang tayo ay magkaroon ng mga ari-arian na nagbibigay sa atin minsan na ang kayamanan ang nagiging sentro ng ating buhay. Hindi naman po masama ang kayamanan, pero minsan ang iba ginagawa na itong Panginoon. Sobrang pagtatrabaho, dahil sa pagkita, hindi po naman masama yan. Pero kung ito ay ating magiging hadlang para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon, ibinibilang po natin ang ating sarili na kayamanan ang ating dinidiyos.
Pero kung tayo po ay nagpapagamit sa ating Panginoon, siya ang ating nagbibigay sa atin ng ating ikinabubuhay. 'Di ba? Sabi nga sa panalangin sa pattern ng ating binasa, bigyan mo kami ng pagkain sa araw na ito. Sa araw na ito. Kahit sa problema, kung may problema ka, sa araw na ito lang, wag mo munang intindihin ang bukas. At tayo ay sa Diyos aasa. Dahil tayo ay tinawag ng ating Panginoong Hesus na sumunod sa kalooban ng ating Ama. Magsilbi tayo, magpagamit tayo, upang makapagbigay tayo ng kasiyahan sa ating Panginoon. Amen? Diba? Wag nating intindihin ang araw ng bukas, wag nating ikabahala ang araw ng bukas. Sapat na sa atin na sa bawat araw na ang mga suliranin, na ang mga pagsubok na iyan, at sa kinabukasan, hindi man na-solve ngayong araw na ito, kinabukasan, may ibibigay pa ang ating Panginoon. Kaya magpagamit tayo sa ating Panginoon na kung ang ating mga binasa ay tunay na tayo ay nabuksan ng ating kaisipan, i-apply po natin sa ating mga buhay. Sabi nga sa ating, ang tanong ko po, naisuko na ba natin ang buhay natin kay Jesus? Paano natin siya magagawang mahalin ng buong puso, isip, kaluluwa, diwa sa araw-araw? Paano natin siya mapaglilingkuran? Paano natin siya mapaglilingkuran araw-araw? Sa paanong paraan? Ano ang isang bagay na maaari natin gawin upang maparangalan siya? Gamit na meron tayo. Mayroon ba tayong mas pinahahalagahan ng higit pa sa Diyos? At papaano natin siya mapapahalaga ng higit pa kanino man at maibabahagi kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin? Lahat po ng yan ay maaari nating sagutin sa ating mga sarili. At malalaman natin na nasaan ba ako ngayon? Ano ba ang kalagayan ko ngayon sa harapan ng Panginoon? Kaya salamat sa kanyang mga salita, sa bawat mga salita ng Panginoon na binabasa natin araw-araw, na kung tayo ay nanonood ng DLS o Daily Life Sharing na ito, alam ninyo po, ang salita ng Panginoon na ating pinagbubulayan araw-araw, ito yung nagiging gabay natin. Maging ang kalakasan natin, mararanasan natin. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo ay pinagpala, na bagamat tayo ay sobra na sa oras, pero ang kanyang mga salita kailanman ay hindi natin matatawaran, dahil tayo ay nagkasama-sama na pagbulay-bulayan. Maaaring ang mga salitang ito na ating binasa, ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tinawag ng Panginoon, na isa sa mapalad na tinawag ng Panginoon para tayo ay sumunod sa Kanya. At kung kayo man po ay may mga kahilingan o nais panalangin, comment nyo po dyan. At bago po tayo magtapos, tayo po munang umawit sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, salamat. Pagkising sa umaga,
naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tunay nga, Panginoon, na paggising namin sa umaga, Ikaw ang aming hinahanap. Naaalala ka namin. Hindi lamang sa dahil kami ay may problema. Hindi lamang dahil sa kami ay may pagsubok. Hindi lamang dahil sa kami ay may mga pangangailangan. Kundi, Panginoon, naaalala ka namin sa aming buhay. Dahil sa iyo nagmumula ang kalakasan. Sa iyo magmumula ang tagumpay ng aming maghapon. Salamat, Panginoon. Tulad mo, Panginoon, na pinili mo kami na mga disipulo mo upang makasunod sa iyong kalooban. Mga alagad mo, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo na hindi namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin nang tinawag mo kami bilang tagasunod mo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapala, karunungan at kalakasan upang magamit namin sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. At patuloy na mauunawaan namin ang purpose mo, O God, para sa amin. Salamat, Panginoon. At patuloy mo kaming tinuturuan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang platform na ito, na siyang daluyan ng iyong mga salita, upang patuloy na umabot sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, upang bumalik ang mga taong tumalikod sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na mga nanunood. Meron man sila kahilingan, O God. Tunay na ikaw naman po ang nakakaalam ng laman ng puso at isip namin. Ano man yung kanilang mga kahilingan sa oras na ito, kagalingan man para sa mga karamdaman, katagumpayan, Panginoon, ang idinadalangin ko para sa aking mga kapatid na kasama ko sa oras na ito. Salamat ng maraming O Diyos. Patuloy ka po, Panginoon, naming pasasalamatan sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Salamat ng marami sa umagang ito at patuloy na pagpalain ang iyong mga salita. Maging kalakasan namin, Panginoon, sa aming maghapon at katagumpayan sa lahat ng aming mga gagawin. Sa bawat mga transaksyon namin, Panginoon, ikaw ang aming kasama. Salamat sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen at amen. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat na nakasama ko sa umagang ito at muli po sa araw ng bukas. Ayan, magsama-sama po ulit tayo 5 a.m. to 6 a.m. At ang atin naman pong babasahin bukas ay Matthew 7, chapter 7 and 8. Ito po ang pagbubulay-bulayan natin sa araw ng bukas.
Bye! God bless po sa ating lahat. Amen.